Magandang umaga po sa ating lahat. Marahil pwede nating sabihin na ang mga Pilipino ay residente ng buong mundo. Tama po ba yan? Kung titingnan natin, karamihan yata ng mga Pilipino ay kayang mag-adapt sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang mga Pilipino, kahit sabihin natin sanay sa mainit na lugar, kaya nilang mag-adapt sa malalamig na lugar. Nakakagulat nga kapag tinitingnan natin yung mga bansa na ngayon mo lang nakikita kasi malimit kapag nanonood tayo sa YouTube, makikita natin yung mga vlogger na nasa iba't ibang bansa. Magugulat tayo, no? May mga Pilipino doon. Paano nakarating ang mga Pilipino dyan sa bansang yan? Nasa kasulok-sulukan ng bansang yan na hindi natin naririnig na bansa. Pero may mga Pinoy na naroon, matatagal na silang naninirahan doon. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na makatira saglit o makatigil panandali sa ibang bansa. At ako ay nag-abroad way back 1991. Hindi pa tao ang iba sa inyo marahil. 1991, ako po ay 3 taon na nasa Guam. At isa pong napakaganda rin namang karanasan para sa akin na makapanirahan sa ibang bansa. Pero sa ibang bansa na kung saan iba ang kultura, ay totally ibang-iba ako kasi yung mga tao ron panay Chamorro hindi po ba? Yung mga native doon ay mga Chamorro, sila yung parang katulad natin kaya lang matataba. At parang mga Samoans, yung kanilang mga mga mukha, parang mga Hawaiano, ganyan. Totally, yung kanilang way ng pamumuhay, yung kanilang kultura, ay iba sa ating kinagisnan. Kaya nga lang, wala tayong choice. Kailangan natin magtrabaho sa ibang bansa. So, kahit iba yung kanilang way of living, iba kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay, kakaiba sa ginagawa natin. So, pinagtitiisan nating tumigil doon kasi nga kailangan. Because kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin buhayin ng ating pamilya, so kailangan nating magtiis sa ibang bansa. Pero ang mahirap, kapag nasa ibang bansa ka, ang pakiramdam mo sa sarili mo talaga, mararamdaman mo kung iyon ay naranasan nyo, kahit paano sabihin natin na ang Pilipino ay magaling mag-adapt. Pero hindi mawawala yung pakiramdam na ikaw ay totally stranger pagdating sa lugar na yon. Sapagkat hindi ka naman doon lumaki. Iba yung kanilang kinagisnan, iba yung iyong kinagisnan sa kanilang kinagisnan. Kahit paano ang sabihin natin, dayo ka pa rin doon. You are a totally stranger. You are an outsider doon sa foreign land. At ikaw ay tunay na kakaiba. Hindi natin po pwedeng sabihin pareho tayo. Magkaiba tayo. At alam natin, maging sa pananalita, maging kung paano tayo kumilos, totally iba doon sa mga tao na nakatira sa bansang ating pinupuntahan. So, ganon din, ang scripture ay nagtuturo sa atin na ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ay dayuhan sa mundong ito. Do you agree? Yun ang turo ng Biblia. The Bible teaches us that Christians are strangers here on earth. We are outsiders of this world. We are exiles. Pwede natin sabihan, we are foreigners. May kasabing tayo sojourners or pilgrims. Yung salitang pilgrim kasi manlalakbay. Ano po? Sabihin, why stranger? Bakit tayo dayuhan? It's because this world is not really our home. The kingdom of heaven is our true home. Yun talaga ang ating tahanan. Tayo dadaan lamang sa mundong ito sapagkat ito ay pansamantala naman nating tirahan.
At yan ang gustong ipahiwatig, yan ang gustong ipaalala sa atin ni Peter na siya nating tatalakaying aklat sa mga susunod na ilang linggo. So tatalakayin natin ang unang Pedro. Meron siyang 5 kabanata at yan po ang pagtutuunan natin ng pansin sa mga susunod na linggo. Noong isang linggo ay natapos na natin yung James at ito po ay tinapos ni Pastor Lance. Medyo matagal-tagal din nating tinalakay yung James, hindi po ba? Meron din yatang 3 buwan. But starting ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang unang Pedro. At sa unang 2 verse ng ating pag-aaralan ay highly theological yung ating gagawing pagbusisi dito sa mga talata na ating pag-uusapan sa umagang ito. Muli, tayo pong lahat ay tumayo at ating babasahin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga pinakamamahal, this is the Word of God. I, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. May grace and peace be multiplied to you. This is the word of God. Let us pray. Guide us, O God, by your word and spirit, that in your light we may see the light, in your truth we find wisdom, and in your will we discover your peace, through Jesus Christ our Lord. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Sa mikling talatang ating pagbabasihan ngayong umagang ito, ay pinamagatan nating, we are scattered strangers who know the grace and peace of God. Ito po ay hango sa sermon ni George Van Popta ng Pre-Reformed Church. At atin pong bibigyan ng punto, according sa kanyang sermon na gagamitin natin sa umagang ito, 3 ayon sa ating talata. We are chosen by God the Father. Pangalawa, we are sanctified by the Holy Spirit. At pangatlo, obedient to Jesus Christ. 3 mahalagang bagay sa ating buhay pananampalataya bilang mga dayuhan sa mundong ito. Ang liham na ito ni Apostle Paul ay sinulat para sa mga scattered o yung mga Kristiyano na nagkalat doon sa sinasabi niyang 5 city noong panahon na yon. At sabi nga sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, and Bithynia. Ito yung area na cover ng mga Kristiyano na ina-address mismo ni Paul sa kanyang letter. Of course, ang mga Kristiyanong binabanggit dito ay hindi lamang mga Hudyo, kung hindi pati rin mga Hintil. At kung ating babasahin, sabi ko nga, kung babasahin po natin yung buong aklat ng 1 Peter, yung liham ni Peter, ay hindi tayo tatagal ng 25 minutos. Kaya kung gusto nyo basahin nyo ng buo. No po. Pero kung titingnan po natin mabuti at lilimihin natin ang pagbasa natin sa buong aklat ng unang Pedro, makikita natin kung ano ang punto na gusto niyang iparating. How being a Christian in the world implies suffering. Paano ba tayo nabubuhay sa gitna ng mga pagdurusa sa mundong ito? Of course, yun ang kinakaharap ng mga mananampalataya noong panahon na yon, sapagkat sila ay under persecution. Sila ay nasa ilalim ng pag-uusig. Napakahirap mabuhay sa isang mananampalataya na nakapalibot ka sa impluensya ng sanlibutan. Hindi po ba? Kayo ay nararanasan niyo po yan. Mahirap mabuhay kung gusto mong gumawa ng tama and then napapalibutan ka ng korupsyon. Tama po ba? Gusto mong magsalita ng mabuti, magkwento ng magagandang bagay, pero napapalibutan ka naman ng mga chismosa.
Hindi po ba? Napakahirap mabuhay sa mundo nang naghahari ay ang sanlibutan. At kapag ikaw ay nanindigan na bilang isang anak ng Diyos, sa kanilang paningin, isa kang killjoy. Ayoko kitang maging kaibigan. Hindi kita kursunada na maging kaibigan ko. Hindi kita gusto. Sapagkat ang tingin mo sa sarili mo, palaging ikaw ang tama. Naiintindihan po natin yan. Kaya nga kanina, sinasabi natin kanina sa ating panimula, we are strangers in this world. Mahirap mabuhay sa katwiran ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang kabanalan, sa gitna ng kasinungalingan at sa gitna ng karumihan ng sanlibutang ito. At ito ang gustong tingnan natin ni Peter tungkol sa suffering, sa pagdurusa sa pamamagitan ng ating paninindigan bilang mga mananampalataya. Sa chapter 1 verse 6, gusto ko lang basahin. Ito ang sabi ni Peter, ito'y dapat inyong ikagalak. Kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi niya, kahit magdanas kayo ng mga pagdurusa, saglit lamang yan. No po? Hindi yan magtatagal. Alam naman natin, sa mundong ito, lahat ng bagay natatapos. Hindi po ba? Bagamat natatapos yung magagandang bagay, pasalamat pa rin tayo kasi yung mga pangit na bagay natatapos din, di ba? Kaya maganda rin na paniwalaan natin na sa lahat ng mundong ito, sa lahat ng bagay sa mundong ito ay natatapos. Kasi kung may magandang nangyayari sa buhay mo, bagamat yun natatapos, pasalamat tayo sa Diyos kasi yung mga pangit, alam natin, matatapos din. So, Peter wrote this letter to encourage the suffering Christians doon sa lugar ng Asia Minor. Alam natin na mga liham na ito ay sinusulat para magbigay ng comfort. Ano ba ang po pwedeng makapagbigay ng comfort sa mga taong sa lahat ng oras ay naaabuso, hindi po ba? Dahil sa paggawa ng mabuti. It's only the comfort of the Word of God. Yung kung ano pangako ng Diyos. Yung kaaliwan na dulot na kung ano ang pinangako ng Diyos sa atin. Yun lamang naman talaga ang pwede magbigay ng comfort sa atin. Kaya nga sabi ng Heidelberg Catechism sa unang-una pa lang, di ba? My one and only comfort is God, our Lord Jesus Christ. Yun lamang. At wala nang iba na makapagbibigay ng kaaliwan sa atin. Bakit ba nagsasuffer ang Christian, ang mga Kristiyano noong panahon na yon? Bakit ang mga Kristiyano noong panahon na yon ay pinag-uusig? Daan ang pag-uusig sa kanila nang hindi magandang pagtingin sila ay nagdurusa. Bakit? Because Christian supposedly dapat ay iba sa kanila. Di ba? Christians, we are different from this world. Sa lahat ng mga nadyang tao, kakaiba tayo. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagdaranas ng lahat ng mga pagdurusa. Sabi nga, kung kaibigan ka ng sanlibutan, hindi mo mararanasan yan. Di ba? Pero kung hindi ka taga-sanlibutan, asahan mo na ikaw ay makakaranas ng mga pagdurusa. Amen? Nakakatulog na eh. Kaya kailangan manggugulat ka ng konti eh. Dapat na maintindihan natin, no po, kung tayo hindi taga-sanlibutan, sabi ko nga kanina, hindi tayo kaaway na sanlibutan. Walang pagdurusa. Di ba? Laging masaya. Pero kung tayo hindi taga-sanlibutan, nariyan at aasahan natin na laging may pagdurusa. Tama po ba? Sa lahat ng pila, kapag may bigay ng ayuda, kulelat ka sa listahan. Bakit? Hindi natin kapanaligyan. Di ba? Pag may bigay ng trabaho, huli ka palagi. Bakit? Hindi natin kapanaligyan. Ibang relihiyon yan. Kaya nga, tunay na
pahirap ng pahirap ang buhay ng mga mananampalataya. Sabi ni Peter, bakit tayo nagsasuffer? Kalooban ba ng Diyos sa atin na magdusa? Ano sa tingin nyo? Kalooban ba ng Diyos na ang mga Kristiyano ay magdusa at mapaligiran ng mga makasanlibutang mga tao? Kalooban ba ng Diyos yun? Of course. Tingnan natin. Sabi ng unang punto natin, we are chosen by God the Father. We are chosen. Nandito na yung doctrine of election. Alam natin. The Christians were different and stood out because God the Father had chosen Him. We are belong to the elect people. Tayo'y mga pinili. So, kapag ikay pinili ng Diyos, ang ibig sabihin ni Peter, aasahan natin ang pagdurusa. Mga kapatid, nung tayo hindi anak ng Diyos, nung hindi tayo nakakakilala sa Panginoon, ang buhay natin parang okay lang, hindi po ba? Parang walang masyadong hassle. Pero noong ikaw ay nakakilala sa Panginoon, parang ang dami-daming hindi mo pwedeng gawin. Hindi po ba? Yung mga bagay na po pwede mong gawin na makakatulong sa iyo para gumaang-gaang ang buhay mo, hindi mo magawa. Kasi ayaw ng Diyos noon. Hindi po ba? So, ano aasahan natin? Tayong mga pinili, tayong mga anak ng Diyos, ay tunay na nakadisenyo para sa pagdurusa. Tandaan natin, ang buhay sa mundong ito ay pagdurusa. Kaya nga, sabi ko muli kong babalikan, sabi ko nga, sa paghahanda natin sa ating membership class, kailangan naintindihan natin mabuti ang Heidelberg Catechism. Ano ang unang-unang part ng Heidelberg? Di ba? Misery. Misery. Sapagkat iyon ang buhay nating mga mananampalataya. God's electing for knowledge and choice made us strangers in the world and scattered throughout the region in which we live. Pag sinabi natin tayo scattered, tayo ibig sabihin, wala tayong permanenteng tirahan sa mundong ito. Tama po ba? Tumira ka, halimbawa, sa Ayala, Alabang. Tumira ka sa Makati. Napapaligiran ka roon ng mga damo. Hindi po ba? Ang trigo laging napapaligiran ng mga damo. Palagi tayong nagkalat sapagkat hindi ito ang ating tahanan. Ang tahanan ito'y belong sa mga anak ni Satanas. Ito ang sanlibutan. Ito ang makasalanang sanlibutan. And we're not belong bilang mga anak ng Diyos sa sanlibutan ito. We have a different home. Ang sabi rito, sabi ni Peter, we are God's elect. And we have chosen according to the foreknowledge of God the Father. Diba naniniwala tayo roon? Tayo pinili ng Diyos mula pa doon sa eternity past. Our status as God's people is rooted in God's sovereign choice. Pag sinabi natin foreknowledge, ang ibig sabihin lamang yan ay relationship. Gusto ko tandaan natin. Dapat gano'n natin tinitingnan. Hindi natin pinagmamalakihan, ay kami elect, kami pinili. Isa lang ibig sabihin. Kapag sinabing tayo God's elect people, ibig sabihin, dahil may relasyon tayo sa Kanya. Di ba, sabi nga ni Pablo, bago pa tayo dumating sa mundong ito, bago pa likhain ang lahat ng bagay, kilala na tayo ng Diyos. Tama po ba? Di ba, sabi niya, kilala na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, simula pa noon, ay may relasyon na tayo sa Diyos. Kaya pag sinabi nating foreknowledge,
meron tayong eleksyon, meron tayong relasyon sa Diyos. At this election, ang pagpiling ito ay libre. Libre. Hindi natin pinaghirapan, wala pong kondisyon, walang nakitang magandang bagay sa atin ng Diyos kung bakit tayo pinili. Hindi tayo nakakahigit sa iba. Kasi pag sinabi natin you are chosen by God, minsan medyo hindi masamang pakinggan yan, lalo na sa evangelical setup, no? Parang yung pag sinabi nating election, pag sinabing we are chosen, parang allergy sila roon sa salita nyo. Parang sabihin niyan, ay bakit? Lumalabas kasi sa kanilang kaisipan, unfair ang Diyos, no po, kapag narinig nila yung election. Pero hindi po. Pag sinabi natin God's elect people, it speaks of relationship. Na tayo, na kanyang pinili mula pa ng likhain ng buong ang sanlibutan, ay pinili niya para makasama niya sa walang hanggan. Hindi po ba? Bagamat may mga nangyari na tayo nahulog sa kasalanan, pero yun ang plano ng Diyos. Tayo kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, kung naiintindihan natin ang mga bagay na to, that we are chosen by the Father, na simula pa lamang nalikhain ng lahat ng bagay, ay Father na natin siya, o may relasyon na tayo sa Kanya, dapat makikitaan natin, all the elect people of God, kung tunay tayong elect, dapat we are very humble. Tama po ba? Hindi natin pinagmamalaki na tayo elect, pero kakitaan tayo ng pagpapakumbaba, ng humility. Kinakikitaan ng buhay natin ng punong-puno ng pasasalamat. Yun yung status ng tunay na mga pinili ng Diyos. Hindi yung mayayabang. Hindi yung pridefulness, o okay, pinili. Hindi po ganon. Dapat doon pa lang, naintindihan natin, pinili nga ba ako ng Diyos? Dapat kinakikitaan ako ng kapakumbabaan. Kaya nga, yung the word is scattered, kung titingnan natin mabuti, ay makikita na natin sa kwento pa man ng lumang tipan. Hindi po ba? Sa kwento pa man, nakita natin ang bansang Israel ay nahati. Tama po ba? Ang bansang Israel ay nahati, yung Northern Kingdom ay sinakop ng Assyria, at yung Jerusalem ay in-exile ng Babylon. Hindi po ba? At nakita natin ng kwento na napilitan silang lisanin ang bansa, ang kanilang sariling bansa. Dinala sila roon sa Babylon. Bakit? Kasi sumobra sila Ano po? Yung kasalanan ng tao, ng mga bayan ng Diyos, hindi nila napaglabanan yung tukso na meron sila, kaya kinakailangan na sila ay i-exile ng Diyos. Pero mga kapatid, plano ba yun ng Diyos? Of course. Lahat ng mga bagay, the way na tayo gustong disiplinahin ng Diyos, ginagawa niya yung mga bagay na yun. Pero kung titingnan po nating mabuti, ang mga Hudyo, nung sila ay nandoon sa ibang bayan na kung saan sila ay dinala ng sapilitan, nakita natin mismo yung kanilang pagkauhaw sa sarili nilang bayan. Kung titingnan po natin sinasabi ng Psalms 137:1, ito po yung iyak ng mga Hudyo. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. Sabi niya. Kapag naaalala nila yung bansa na kanilang pinanggalingan, sila'y nalulungkot. They longing na makabalik sa kanilang sariling bayan. Hindi po ba? At ganoon din ang nangyari kay Nehemiah. Tatandaan natin si Nehemiah, nung narinig niya na merong na ang lahat ng muog ng bayan ng Jerusalem ay nakabaksak, di ba? Di ba nalungkot siya? At yung kanyang matinding pagkalungkot ang nagdaan para mapansin ng hari yung kanyang kalungkutan. Ano ba lang ibig sabihin noon? Nung nakita niya at muling naalala ni Nehemiah ang kanyang bayan, bigla siyang na-homesick.
Ano lang ang ibig kong sabihin? Tayo mga mananampalataya, bilang mga pinili ng Diyos, hindi dapat tayo komportable sa mundong ito. Tama po ba? Dapat, ang palagi nating ninanasa ay ang tunay na tahanan natin. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, we belong sa tunay na tahanan natin. At alam natin at sinasabi ni Peter na dadanan tayo sa mundong ito. Katulad ng mga Hudyo, dapat ganon yung ating pagkalungkot na sa buhay nating ito, hindi natin to tinitingnan na permanente nating buhay, kundi kinasasabikan natin na muling makita o na sa pagdating ng araw ay makarating tayo at makauwi tayo sa tunay nating tahanan. Yun dapat ang pagnanasa ng isang mga mananampalataya. Tama po ba? Ang bawat mananampalataya, kung ikaw ay nagnanasa at tunay na you're longing para sa tunay mong tahanan, di ba magiging ibang ang pananaw mo sa lahat ng bagay? Hindi po ba? Marami mga Kristiyano parang ayaw nang umalis sa mundong ito. Kaya nga, palagi natin tinitingnan kung makita natin yung teaching o yung principle ng Bible, bakit hindi tayo dapat mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito? Bakit? Bakit ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, mag-impok tayo ng ating kayamanan sa langit, hindi sa mundong ito? Malinaw, hindi ito ang ating tahanan. Palagi ko sinasabi, manugang mo lang ang mga mananagana ng lahat ng iyong pinag-ipunan. Kaya kids, lahat ng kayamanan mamanahin mo si Hindi, joke lang po yan. Pero yun ang totoo. Para saan? Na tayo mag-ipon na mag-ipon. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa mga, sabi niya, gusto niya mag-impok na mag-impok at kinabukasan, ganun na lang, magbubuhay hari na lamang ako. Sabi niya, hangal. Hindi mo ba alam, baka bukas, kunin na ng Diyos ang buhay mo. Para saan? Kaya nga sabi ko, kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, kung naiintindihan natin bilang mga anak ng Diyos, yung kanyang pangako sa atin, na tayo ay kasama niya doon sa new heaven and new earth, at iyon ang ating tahanan, mag-iiba ang pananaw natin sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Kung merong pagdurusa, mag-iiba pananaw natin sa pagdurusa, hindi ba? Kasi alam natin matatapos. Pagdating doon sa pangako ng Bible, ang Diyos ang papahid sa luha sa ating mga mata. Walang pagsidhan ng kaligayahan, kagalakan, ang buhay na nag-iintay sa atin doon sa piling ng Diyos. At tayo dapat magpasalamat, magpakumbaba sa kanyang harapan sapagkat pinili tayo ng Ama. Kung tayo nagdaranas ng mga pagdurusa dahil sa paggawa natin ng tama na pinag-uutos ng Diyos, dapat magpakasal at magpakagalak sapagkat nasisiguro natin na tayo nga ay nasa Panginoon. Tama po ba? Na tayo nga ay pinili ng Panginoon sapagkat ang mga pagdurusan niyan ay hindi naman magtatagal. Pangalawa, sabi nga sa una, tayo chosen by the Father, but we are also sanctified by the Holy Spirit, at sabi ni Peter. Pinili tayo ng Ama, but we are also sanctified by the Holy Spirit. Ganito gumagawa ang Diyos kung bakit tayo kanyang inilek at bakit tayo pinili. Hindi tayo pinili para magpakasaya sa mundong ito. Di ba? Tayo pinili ng Diyos para kanyang pakabanalin. Di ba? Yun ang meaning ng sanctification, di ba? When we say sanctify, it means to cut off, to divide, or to separate. Yun ang ibig sabihin kapag ikay pinaging banal. Pinabanal. Hindi ka banal, pero pinabanal. Iniwalay ka sa sarili niyang
paggamit. Di ba lahat ng mga gamit sa templo, lahat yan inihiwalay para gamitin ng Diyos sa kanyang layunin, hindi po ba? Pag sinabing yan ay inordain, ganon din. Pag sinabing iyan ay sinanctify, inihiwalay para gamitin ng Diyos para sa kanyang sariling layunin. At ganyan din na sinasabi ni Paul sa 2 Thessalonians 2:13, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. In His sovereignty and to work out His plan of salvation, God sent out preacher of the gospel. Para niya maipatupad ang kanyang plano ng pagliligtas, anong ginawa ng Diyos? Kanyang pinadala ang kanyang mga mangangaral, yung mga preachers of the gospel. Through the preaching of the gospel, the Holy Spirit sanctify the people of God. Kaya nga mali yung katuruan na ang gospel ay pinadala para lamang daw hanapin ang lahat ng nawawala at dalhin sa church. Ang gospel ay hindi para sa unbeliever. Ang gospel ay para sa mga believer. Tama po. Bakit ba ibinigay ang gospel? Para hanapin ang nawawalang tupa. Hindi yan tool para magpalaki ng church. Hindi yan tool para sabihin yung mga kambing ay ating dalhin sa church o i-disciple. Ang gospel ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang iglesia para pabanalin ang kanyang mga pinili. Para tayo linisin. Kaya nga, through the Word of God, we are sanctified by His truth. Di ba? Yung sabi ni Peter, ni Paul, kaya ang gospel palaging kailangang narinig sa loob ng church sapagkat iyon ang tool ng Holy Spirit para tayo pabanalin, para tayo linisin sa ating mga kasalanan. At ito po ay gawa ng Diyos at hindi gawa natin. Di ba sabi ni Paul, sabi sa Acts 13:13, sa kanyang pagpipreach sa Antioch, sabi ni Paul, sabi 13, sa verse 48, sabi niya, and all who were appointed for eternal life believed. Ano ibig sabihin? Yung mga nakatakda na sa buhay na walang hanggan, yung mga inelect ng Diyos mula paggawin ng sanlibutan, hahanapin sila ng gospel. At kapag narinig nila ang gospel, they will believe. Maniniwala sila, automatic yun. Mga kapatid, hindi po kayo mananampalataya kung hindi nyo naiintindihan ang mabuting balita. Walang na-born again sa pamamagitan lamang ng feeling good. Dapat naintindihan mo ang truth ng gospel. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo, na wala kang dapat asahan kundi ang Diyos para ikaw ay maligtas. That's the message of the gospel. The life and death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya naman sa ngayon, ganoon din ang ginagamit ng Holy Spirit para pabanalin ang kanyang iglesia. Patuloy na ang pure gospel ay marinig sa pulpito ng kanyang iglesia. At ito ang paraan ng banal na Espiritu para tayo ilayo sa sanlibutan. Amen po ba? Bakit kailangan pag Sunday nandito tayo? Di po ba? Iyan ang paraan ng banal na Espiritu para tayo malayo sa sanlibutan. Kung pagdating ng linggo, ang gusto mo ay magtrabaho, ang gusto mo ay pumunta ng mall, at gusto mong umaten ng mga kung anong kasayahan, mga kapatid,
Walang ginagawa ang sanlibutan kundi dalin ka sa walang ginagawa ang demonyo kundi dalin ka sa sanlibutan. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi nyo ba napapansin ang Father's Day, ang Mother's Day, ang kung ano pang day, palaging linggo. Di ba? Laging araw ng Panginoon, di ba? Sa ating pananampalataya sa Reformed Faith, Lord's Day ay araw para sa Panginoon. Pero tingnan niyo ang way ng word ng sanlibutan. Father's Day, Mother's Day, lahat ng magagandang day, lahat ng kailangan linggo. At yun namang iglesia na hindi nauunawaan, kasabay nila. Mas sineselebrate pa nila yung araw na yon. Ang ginagawa lang naman nila sa loob ng church, di ba? Di ba? Ginagawa lang sa loob ng church, pero hindi iyon talaga. Ang araw ng Panginoon ay para sa Panginoon. Tayo umaattend every Sunday para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Gawin mo ang mga bagay na tradisyon ng sanlibutan, ting araw ng linggo, ay paglabag sa sinasabi at kautusan ng Diyos. Kaya yung pure gospel, mahalaga na naririnig sa church. Kapag ang church, hindi ko naman sinasabi na walang church na hindi maraming problema. Lahat ng church may problema. Pero yung pinakamabibigat na problema sa loob ng church nangyayari, doon sa mga iglesia na wala kang naririnig na preaching patungkol sa mabuting balita. Ano ang maririnig mo sa mga preaching sa mga ibang church, lalo na sa evangelical ngayon, di ba? Moralism. Alam niyo ba kung ano yung moralism? Kung paano magiging mabuti. Hindi ka magiging mabuti. Hindi ka magiging matuwid sa mundong ito. Hindi ka makakaiwas sa kasalanan. Lahat ng mga bagay na yan ay tinuturo ng church ay maling katuruan. Pipilitin mong maging mabuti, napipilitin si ganito ang gagawin mo para ka maging mabuti. Ganito ang gagawin mo para lumago pananampalataya mo. Hindi mo magagawa. Sapagkat ang ating kaligtasan ay dineside hindi ng ating gawa kung hindi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Diba? Lumalabas tuloy pagiging Pentecostal natin tuloy. Amen? Amen. Yeah. Para na So, ito pa ang isa. Pangalawa, bakit tayo gumagawa ng sakramento? Bakit tayo nagdaraos ng sacraments sa ating church? The Holy Spirit also separate us from this world through the administration of the sacraments. Alam niyo po ba yun? Kaya sa Reformed Church, ang taas ng ating pagtingin sa sacraments. Hindi ko naunawaan ito hanggat hindi mo talaga natutunan ng tama. Nung una, kaya lang tayo nagsasacraments dahil kailangan natin gawin, isa sa mga ritual ng church, isa sa tradisyon ng church, kailangan natin gawin kasi iniutos sa ating gawin, pero hindi natin nalalaan kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang nagagawa ng sacrament sa atin. Bakit ba hindi ka pwedeng mag-take ng sacraments o makibahagi sa sakramento na iniutos ng Diyos kung hindi ka mananampalataya? Sa ibang iglesia, kahit hindi mananampalataya, pwede ka magbanal na hapunan. Christian yan. Christian yan. Sige, pagbanal na hapunan natin. Di ba? Pwede kang binyagan. Pwede kang dalhin dito. Sino magpapabinyag? Basta ito P ng binyag. Magbayad ka nito. At ikay bibinyagan sa church na ito. Mga kapatid, the Holy Sacraments, ang baptism at ang Lord's Supper ay disenyo ng Diyos para sa mga anak lamang ng Diyos. Exclusive yan. Kaya nga sa church, mahigpit. Kailangan dumalo ka ng membership class. Kailangan ipahayag mo ang iyong pananampalataya ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan kakitaan ka ng kasipagan na sumunod sa Diyos
at yung paninindigan na maging bahagi ka ng church bago ka makatanggap ng mga sacrament na yan. Baptism set us apart. Ito sinasabi ng Belgic Confession, Article 34. By baptism, we are received into the Church of God and set apart from all other peoples and false religion, to be entirely committed to Him whose mark and emblem we bear. Mga kapatid, pag sinabi nating para ka maging membro ng church, ay kailangan ka magpabautismo. Pero tama po yun, pero half-truth. Naintindihan niyo ba ako? Kalahati lamang ang katotohanan. Yun ang layunin. Kahit kayo nagbautismo. Kaya ka ibinelong sa iglesia ng Diyos ay para iset apart ka sa sanlibutan. Kaya ito ang ating tahanan sa mundong ito. Ang ating church. Di po ba? Wag niyo akong tingnan na parang namumumay ang inyong mga mata. Hindi po ba? Baptism is a sign that the Holy Spirit has set us apart, marked us off to belong to God. Minamarkahan tayo ng Banal na Espiritu. Diba? Sabi, may marka tayo, may tatak tayo ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng baptism, the visible sign, yun ang marka natin sa mundong ito na tayo nga ay anak ng Diyos. Naintindihan po natin? Kaya yung sacrament, we call them visible signs. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron na tayong tatak ng Banal na Espiritu. Spiritually, tama po yun. Pero through baptism, the visible sign, sa loob ng iglesia, tayo ay markado ng Banal na Espiritu. Why? Kasi ginawa tayo ng Banal na Espiritu maging bahagi ng kanyang church para tayo ihiwalay sa sanlibutan. The other visible sign that the Holy Spirit demonstrate to us na tayo ay inihiwalay sa sanlibutan ay yung din tinatawag nating Lord's Table. Kaya nga palagi kong sinasabi, kailangan bigyan natin ng matindi at malalim na pagkaunawa at paggalang ang Lord's Table. Lagi kong napapansin, kapag Lord's Table, lagi kung kailan ng Lord's Table, doon papasok ng CR. No. Doon, nakatungo, hindi man lang ako iniisip. Alam niyo ba kung anong kahalaga ang Lord's Table para sa mga anak ng Diyos? Ang Lord's Table, ang piging na ito ng Diyos ay para lang din sa mga mananampalataya. Hindi po ito makasanlibutan, ito po'y makalangit na gawain. Sapagkat ang Lord's Table, ang host, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya pag tayo nakikibahagi sa Lord's Table, kasama mismo natin ang Panginoong Jesucristo. Ang Lord's Table, bagamat ginagawa natin dito, it belongs to heaven. Pag tayo nagtitake ng Lord's Table, ito'y makalangit na gawain. We eat and drink food. We eat and drink in a heavenly table. Kaya nga, matatandaan nyo, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10, that you cannot eat from the table of the Lord and from the table of demons. Hindi mo pwedeng pagsabayin, di ba? Hindi mo pwede na nakikibahagi ka sa hapag ng Panginoon at the same time nakikibahagi ka sa hapag ng demonyo. Mahalaga na unawaan natin bilang mga anak ng Diyos, ang Lord's Table ay para lamang sa atin. At ito isang makalangit na gawain. Sabi natin kanina, as a scattered strangers, we are chosen by the Father. Pangalawa, we are set apart by the Holy Spirit. At pangatlo, anong layunin? Bakit tayo pinili ng Diyos? Bakit tayo pinabanal ng Holy Spirit? Sa pangatlo, for our obedience to Christ by the sprinkling of the blood
of Jesus Christ. Obedient to Christ. Obedience and devotion to Jesus Christ is the end purpose of having been chosen by the Father and sanctified by the Holy Spirit. Yun ang layunin. Bakit tayo pinili? Bakit tayo iniwalay? Para makasunod tayo kanino? Sa Panginoon. Naintindihan natin? Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung hindi ka daraan sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kailan ka pa totoong sumusunod sa Panginoon? Kailan? Kailan totoong sumusunod sa Panginoon? Di ka ba pag ikaw ay nagdurusa? Hindi po ba? Kapag wala ka ng choice, di ba, nang wala ka ng pag-asa, kung hindi Diyos, naubos na lahat ang pag-asa mo sa mundong ito? Wala. Doon lang natin tunay na masasabi nating makakasunod tayo sa Diyos sapagkat Diyos na lamang ang ating pag-asa. At yun ang kahinaan nating mga tao. Kaya hindi pwedeng hindi tayo daraan sa sanctification o sa sanctificate ng Holy Spirit. Di ba? Kailangan linisin. Kailangan makita mo ang sarili mo. Kailangan mapapractice mo, nasuot mo yung bagong damit mo na katwiran ni Jesus Christ. Baka kala natin kung sinabi natin tanggap tayo, tapos na. Bakit kailangan duman tayo sa proseso ng paglilinis? Para ma-realize mo na kailangan mong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi perfectong pagsunod. Pero yun ang practice ng buhay natin. Ang sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Di ba? Napakahalaga. During the Old Testament, makita natin yung mga priest o yung mga pari, di ba? Yung mga saserdote, paano sila inihiwalay sa gawain ng Panginoon? Paano ginagawa sa kanila? Di ba? Binubuhusan sila ng dugo ng kordero. Tama po ba? Yung kanilang, pag sila'y dumaan sa sprinkling of the blood ng kordero, yon ang paraan para sila ay iset apart para makagawa sila sa ipinag-uutos ng Diyos. Yun, paraan. Sa Old Testament. Binubusan sila ng dugo para sila ay makasunod sa pinag-uutos ng Diyos. At ganoon din na sinasabi sa atin, kailangan muna na tayo mabuhusan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa ating talata, di ba? According to the foreknowledge of God the Father in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with His blood. Para makasunod ka sa Panginoong Jesucristo, kailangan ikaw ay cover ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi mo magagawa ang pagsunod kung wala iyon. Kaya mahalaga, mga kapatid, tayo nakakasunod sa Panginoon because we are chosen by God, the Father, and because the Holy Spirit continually sanctified us. Kaya lamang tayo nakakasunod sa Diyos. Sa biyaya lamang ng Diyos. Sa Kanyang patuloy na paggawa sa atin. Kaya nga, bilang mga manlalakbay sa mundong ito, magtatapos na tayo, bilang mga manlalakbay sa mundong ito, ngayon pa lang, as a scattered Christian, as pilgrims in this world, ngayon pa lang, we must make our choice and decision. Tama po ba? Ano ba sa atin ang susundin natin? The kingdom of this world o kingdom of heaven? Kaya sabi ng Panginoon, saan mo ba gustong dumaan? Narrow path o sa maluwag na daan? Di po ba? Ano ba susundin mo? The wisdom of this world o the wisdom of heaven? Kasama yan. Di ba?
as we work out our salvation sa Panginoon, with fear and trembling, kasama yon. Pagsumikapan natin na maging malinis at makasunod sa harapan ng Diyos. Pagsumikapan natin, sapagkat alam natin ang katotohanan. Tama po ba? Nagsusumikap tayo na makasunod sa Diyos dahil alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Naunawaan natin ang ginawa ng Diyos sa atin, kaya tayo sa pamagitan ng ating pasasalamat, ibinabalik natin lahat ang pasasalamat sa Kanya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Dapat natural yun. Nagsisikap tayong makasunod sa Panginoong Hesukristo, hindi para maligtas. Di ba? Hindi para maging pogi sa harapan ng Diyos. Kung hindi, pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya sa atin. Iyon dapat ang motivation ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, kung sasabihin natin tayo ay nabubuhay sa Diyos, asahan natin, we will not be admired by this world. Tama po ba? Asahan na natin na hindi tayo kaibigan ng lahat. Asahan natin na limitado lamang ang ating mga kaibigan. Limitado lamang ang mga kasiyahan natin. Because we belong to the family of God. We are not of this world. Kaya lahat ng sasabihin natin ay walang paghanga sa akin itong taong ito. Given na yon. Hindi natin piniplease ang tao sa ating paligid. Ang piniplease natin walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya sa umagang ito, sa aking pagwawakas, huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong manghinawa na gumawa ng kung ano ang tama. Kung kailangan natin sumunod sa Panginoon, gawin natin ito ng buong puso. Ano man ang sinasabi ng lahat ng taong nakapaligid sa atin. Tandaan natin, tayo manlalakbay sa mundong ito at ang pupuntahan natin ay napakagandang tahanan na kung saan tayo kabilang. Hindi tayo taga rito. We belong to the promised land na ipinangako ng Diyos sa atin, ang heavenly kingdom of God, the new heavens and the new earth, ang tahanan ng ating Ama sa langit. Na kung saan, bilang mga mananampalataya, kung nasaan ang ating tahanan, nandoon ang ating puso. Amen po ba? Nandoon ang ating puso. Nandoon ang ating kagustuhan sa tahanan na naghihintay sa atin. Salamat. Tayo po'y manalangin. Salamat po amin Diyos sa kabutihan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na patuloy po naming nauunawaan. Tulungan mo po kami na patuloy na makalakad sa iyong katwiran. Tulungan mo po kami na palaging buhay ang pagnanasa namin makasunod sa inyo. Sa nakita naming ginagawa mo po sa aming mga buhay, na sa biyaya mo ng iyong pagpili sa amin, ay patuloy mo pinayayabong ang aming relasyon sa inyo. At ganon din sa patuloy na paglilinis at paggabay ng Banal na Espiritu. Patuloy po kaming makasunod sa lahat ng pinag-uutos ng aming Panginoong Hesukristo. Sa inyong salita, kayo ang may sabi, dapat kami maging banal, sapag kayo aming Diyos ay banal. Patuloy po na mabuhay ito sa aming mga puso. At patuloy din naming maunawaan ang katotohanan na kami hindi taga-sanlibutan ito. Na ang aming pagtigil sa mundong ito ay panandalian lamang. Dadaan lang kami sa mundong ito, aming Diyos. Sapagkat ang aming tunay na tahanan ay dyan sa piling mo. Kaya aming Diyos, manawa ang katotohanan at mensaheng narinig po namin sa umagang ito ay patuloy na pag-alabin mo sa aming mga puso upang sa gayon, maging patnubay po namin ito
sa aming paghakbang sa masalimuot na sanlibutan ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagpalakas sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.